Measure tayo. Ito, ituturo ko sa inyo yung pinaka-recipe natin sa paggawa ng sourdough bread. So, sourdough bread na tayo. So, yun. 5th day, pwede na natin gamitin to kasi sa akin is okay na siya. Ayan na siya, guys. Oh, ang ganda. O, diba? Ayan. So, ganyan siya kaganda, guys. Pagka maganda na yung starter mo, meron siyang mga big, ayan, na-develop na big circle. Ayan. So, ganyan siya, guys. So, yun, measure tayo. Kukuha ako dito dahil ito ay 250 grams. So, kukuha ako dito ng 200 and yung natirang 50 is gagamitin ko siya para gumawa ulit, ma-feed ko ulit siya ng panibagong flour. Oh, guys, ang ganda, oh. Ang ganda niya talaga. Iba yung ganda nitong starter natin. Ito na. Ayan siya. So, mapapansin nyo na okay siya kapag nilagyan mo siya ng water, nagkaroon siya ng, parang lumutang siya, ganon. So, try natin. So, ang ilalagay nating water ay 630. So, 0 natin. Ayan. So, lagyan natin siya ng 630 na water. Ayan. Ayan. So, maganda din na meron kayong mga gamit. Ayan. So, mix na natin. Ayan siya, guys. O, palutang-lutang lang siya. Ayan. So, mix natin hanggang sa maging parang kulay gatas siya. Ayan. Ayan nyo lang siya na may tira-tira. It's okay na magkaroon ng mga konting buo-buo na natira. Ayan. Mag-milky lang yung color ng ano natin, ng water natin. And that's okay na. Ayan. Then, ihahalo na natin yung flour. So, this is a bread flour yung ginagamit ko dito. So, 0 ulit natin. Mag-measure tayo ng 1 kilogram. Kasi, bibigyan ko din yung biyanan ko. So, ayan. Dadamihan ko na yung gawa. And then, yung isang lobes is gagamitin ko naman siya pang pizza. Ititira ko siya pang pizza. Ayan, so 1 kilogram. Is a rock salt. So, dahil 1 kilogram yung flour natin, lalagyan natin siya ng 2 tablespoon. So, 1 muna, then mix natin. Then, another 1 tablespoon. Ayan. So, ganun lang. Yun lang yung halo ng sourdough bread. And sobrang sarap na siya pagka na-bake. Ayan. So, this time, pwede mo na siyang kamayin para ma-mix. O, pwede rin naman kayong gumamit dito ng stand mixer. You can mix it using stand mixer. Walang problema. Pero ako, mas gusto ko siya na hindi masyadong na-stress yung dough natin. So, ang gagawin ko, imimix ko na siya by hand. Ayan. So, malinis naman guys yung hands ko. Siyempre, nagugas ako kanina. Ayan. So, meron pala akong video dyan about sa paano ginagawa yung sourdough bread. So, ayan guys. So, pag na-mix mo na siya ng ganito-ganito, medyo okay na siya. So, hahayaan na natin siya leave it for 30 minutes. So, 30 minutes lang, hahayaan natin siya mag-rest. Tatakpan natin siya. So, ayan. So, ganyan lang guys yung pagkakamix sa kanya. Hayaan lang natin. Ganyan siya guys. Hahayaan ko lang siya in 30 minutes. Hayaan ko lang siya mag-rest. Tapos mamaya i-stretch ko siya, i-fold. So, ganun ng ganun. Every 30 minutes for 4 na beses yun.
And after 30 minutes of resting the dough, so we will do the stretch and fold process. So, ito na yung unang stretch and fold natin. So, naglagay lang ako ng water dun sa hand ko para hindi siya dumikit dun sa dough. Ayan. So, magkakaroon tayo ng stretch, fold. Actually, pwede naman to up to 4 times lang. So, ito na yung pangatlo. And then, yung pang-apat, pwede na yon. And then, i-rest mo ulit siya ng panibagong 30 minutes saka mo uulitin yung ganitong process. So, hindi ko na napakita dito yung second process na nag-stretch and fold ako. So, ganyan na ganyan lang naman yung magiging process niya. Basta't every 30 minutes for 2 times, kumbaga, in 1 hour is nagawa mo tong stretch and fold na ganyan. Ang pagitan niya is every 30 minutes tapos after 4 to 6 times na i-stretch and fold mo siya. And after that, na ma-stretch and fold mo siya, i-rest mo siya ulit, tatakpan mo siya ulit. And then, yung pang third time is gagawin mo dito is yung foil folding na ang tawag nila. Coil. It's a coil folding. Yung parang ipapaikot mo na yung dough, hindi na siya stretch and fold. So, ayan, after takpan, ayan, ito medyo makinis na kung mapapansin nyo, maganda na yung dough natin. So, ang gagawin mo lang is ganyan lang yung pagfo-fold natin. Hindi na yung hila-hila, parang iba-bounce-bounce mo lang na ganyan, tas ifo-fold. So, ganyan na yung magiging process nung third time. Ayan, pangatlong 30 minutes na to, guys. So, ayan lang, ganyan lang siya. Mapapansin mo, guys, kumikinis na ng kumikinis yung dough mo. Ayan, 'di ba? Hindi mo naman siya masyadong ni-stress, hindi mo siya in-overmix, pero mapapansin nyo makinis na yung dough pagdating ng after 1.5 hour. O yun yung pangatlong folding na tinatawag. Ayan, cocoveran mo siya ulit. And ito na yung after 4 hours natin. Ayan, medyo maganda na yung dough natin dito. So, ang gagawin ko is hahatiin na natin siya, saka natin siya ilalagay dun sa pinakalagayan natin para ma-rest na siya sa ref overnight. So, ayan, hahatiin natin siya. Ayan. And, yun nga, hindi ko na napakita kung paano ko siya ni-rest, pero nilagay ko siya dito sa lagayan na ganito. And, ni-rest ko na siya overnight. So, itong process na to is lulutuin na natin yung dough natin. Yan. So, naglagay lang ako ng rice flour. Saka ko siya i-design. Ayan. Itataob lang natin siya dito sa baking paper natin. Then, lalagyan ulit natin siya ng rice flour. Ayan. Para mas ma-emphasize yung design natin pagka naglagay na tayo ng pinaka-design dun sa ibabaw. Ayan. Dahan-dahan mo lang siyang spread. Parang nagpupulbo ka lang. Ayan. And then, kunin mo na yung pang-design mo. Ang tawag dyan, scoring. Blade lang yan. Pwede naman gumamit ka lang ng single blade. Kung wala kang ganito yung may hawakan, then mag-i-design mo na yung sourdough bread natin. So, after that designing, is lalagyan natin siya ng deep, parang pinaka, yung malalim na hiwa dyan sa bread para makasingaw dyan yung init ng bread mamaya. And then, isasalang na natin siya. And, ito na yung finished product. For more videos, marami akong posted dito. Panoorin nyo na lang. Thank you. Bye!